Hi, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Welcome to the Breakdown Podcast where we break down the thoughts, feelings, and experiences that make us human. So maraming salamat dahil ang dami na din na kahit paano nakakapag-view dito sa podcast natin. Sana mas dumami pa. At huwag niyong kalimutan na sundan or i-follow yung ating mga social media pages, no? Sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook page, sa Instagram. So, ngayon napakaganda nung topic natin, 'no. Sa panahon natin na uso ang instant, gusto natin halos madalian. Pero paano kung ang pagpapatawad na yung pinag-uusapan? So, sa episode na 'to pag-usapan natin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad at paano ito magbibigay sa atin ng gaan kaysa mabigat na obligasyon sa sarili. Let's break it down! So sa kulturang Pilipino, malaki ang pagpapahalaga natin sa pagkakaroon ng maayos na relasyon. Dahil ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng away, 'di ba? Madalas pinipili natin yung magpatawad kahit na alam natin na hindi pa tayo gano'n ka-ready 'no, kaya naman may mga issue pa rin. Pero mapapansin natin kapag yung issue ng pagpapatawad, kasama yung mga taong mahalaga sa'tin, madalas natin marinig yung, "Patawarin mo na 'yan kasi kapatid mo naman 'yan." O kaya naman, "Patawarin mo na kasi magulang mo pa rin naman 'yan." Et cetera, et cetera. Maraming mga gano'ng klaseng comment. Pero yung mga ganitong klaseng, statement, kung mapapansin natin, nanggagaling kasi siya dun sa point na parang instant din, 'di ba? Na parang ganun lang kadali na magpatawad. Pero importante na isipin natin na ito ay proseso. Puwede rin natin siyang tingnan na yung pagpapatawad, 'di ba, nanggagaling din siya dun sa hiya. Alam ko na may iba't ibang mukha yung hiya, madalas na kinakabit natin yun sa kahihiyan, 'di ba? Halimbawa sa pagpapatawad, 'di ba, nahihiya tayo na baka sabihin, ang sama natin kapag 'di tayo marunong magpatawad kaagad 'no? So isa sa example yun. Pero siyempre puwede natin tignan din kung bakit may mga tao na pinipili nila kaagad na magpatawad kasi merong lente ng kapwa. So, ibig sabihin kino-consider natin yung mararamdaman nung tao. Mas kino-consider natin at iniisip natin kung ano yung iisipin nila, ano yung mararamdaman nila, kaysa kung ano yung mararamdaman natin. Pero maganda rin na i-reflect natin 'no, okey lang ba talaga yun, 'di ba? Okey lang ba talaga yun kahit na kunwari nagkaroon ng conflict? Okey lang ba talaga yun kapag hindi siya nag-sorry? Okey lang ba talaga yun na parang lagi nating kino-consider sila? Kasi kung titingnan, paano naman yung sarili natin? So sa psychology, yung pagpapatawad, hindi lang naman siya yung tungkol dun sa pakikitungo natin dun sa iba, 'di ba? Hindi siya parating external. Pinakamahirap nga dito na proseso yung internal o yung proseso natin sa loob. Hindi siya maganda na lagi nating kino-consider na obligasyon siya, 'no? Kaya minsan ang bigat-bigat din. Hindi siya laging social obligation. Puwede mong patawarin yung isang tao, sa loob-loob mo, pero puwede rin at the same time habang pinapatawad mo siya or nasa proseso ka nung pagpapatawad, hindi nandun na rin sa mind mo na hindi kailangan na maging close ka ulit dun sa tao na yun. In fact, hindi naman necessary talaga yung tinatawag natin na forgiveness. Mag-share lang ako. Isa sa mga sikat na psychologist ay si Abraham Maslow. Familiar kayo siguro do'n. Si Abraham Maslow siya yung sa ano, hierarchy of needs. Yun yung pinakasikat na sikat sa kanya. Isa sa part ng biography niya do'n, meron siyang matinding sama ng loob sa nanay niya. Nung pumanaw yung nanay niya, hindi niya yun napatawad. Gano'n katindi yung galit niya. I'm not saying na gagawin niyo rin yun. Ang sinasabi ko, si Abraham Maslow na may malaking contribution sa psychology, naniniwala sa highest potential sa self-actualization, 'di ba, ng isang tao. 'Di ba? Hindi siya naging barrier, yung hindi niya napatawad yung isang taong mahalaga sa kanya para makapag-contribute. Ang point lang ay hindi laging kailangan kagad na nagpapatawad tayo kasi internal process siya. So, hindi natin sure kung at some point ng buhay niya hindi ba na-document yun, malay mo napatawad niya, 'di natin sure. Pero ang malinaw dito,
hindi hindi siya kailangan pinipilit sa isang tao na patawarin mo na kasi blank, 'di ba? So, ito ay internal process na ang makakagawa ay pinakamalaking trabaho ay tayo, ikaw, 'di ba? Kaya kung may sakaling pinagdadaanan ka, oh, ito na yung episode na 'to ngayon sa'yo. Sana makatulong sa'yo kung papaano mo makita kung ano ibig sabihin ng pagpapatawad, 'di ba? At magkaroon din siya ng kahulugan sa'yo. Ano kaya ibig sabihin nitong pagpapatawad sa'yo? So, another din na pupuwede nating tingnan ay yung pagpapatawad 'no, karaniwan dinadaan lang natin siya sa paglimot, 'di ba? Parang ang dali-dali lang natin na kalimutan mo na 'yun, ang tagal-tagal na 'yun. As if naman na kapag lumipas na yung 1 year, 2 years, 5 years, eh, makakalimutan mo na yung ginawa nung tao sa'yo, 'di ba? Pero isang paraan kasi 'yan, eh, para makapag-survive tayo. Aminin natin ganyan talaga siya. Paano makapag-survive? Halimbawa, 'di ba may mga punto or sitwasyon na hindi talaga natin maiiwasan na makasama natin yung isang tao. Nakasamaan mo ng loob, eh, katrabaho mo siya, 'di ba? So, papaano 'yun? O para maka-survive minsan kahit civil na lang, sinusubukan mong kalimutan na lang muna or ihiwalay siyempre yung nagawa nung tao na yun sa'yo, basta magawa mo lang yung trabaho mo. At some point, okey lang din naman yun, yung gano'n na kino-compartmentalize mo at nagiging professional ka. Tama din naman siya kasi hindi puwedeng maapektuhan kung ano man yung meron dun na dynamics, 'di ba? Sa bahay halimbawa, meron kang nakasamaan din ng loob, lagi mo nakakausap or lagi mo nakikita. Hindi man lagi nakakausap, nakakasalamuha kasi kailangan halimbawa meron kayong mga obligasyon. So, may times para maka-survive, sinusubukan mong isantabi na lang yung issue para ma-survive ninyo yung kung ano man dapat ninyong i-work out together. So, nangyayari yan. O, halimbawa din ng mga setup ng mga ibang family ngayon na co-parenting, di ba? So, hindi naman na sila totally, sila, pero, co-parent sila dun sa anak nila, 'di ba? Para lang siyempre, magawa nila yung obligasyon nila, may mga ganyan. So, hindi naman necessary din na nag-co-parent ay magkaaway 'no? So, meron din naman na okay. Pero just in case may mga gano'ng klaseng sitwasyon na nagkasamaan ng loob tapos may ginagawa kayong obligasyon tulad nun, 'di ba? Hindi rin naman masama. So, yun yung example na kung minsan nagwo-work yung ano, yung, sinusubukan natin na ihiwalay yung issue dun sa mismong nangyari. Pero yung question pa din, napatawad ba talaga natin kung ginagawa natin yung ganong klaseng sitwasyon, 'di ba? Or yung ganong klaseng mga rules natin. Kasi hindi naman din siya automatic na gano'n, 'di ba? Pupuwedeng, ginagawa mo lang siya kasi kailangan lang siya, pero sa loob natin meron pa rin tayong nararamdaman, meron pa rin tayong, mga iniisip dun sa mga nangyari na yun, hindi pa siya tapos pagdating sa'yo, ganyan. So, kaya nga kapag may mga nagko-comment na, "Kalimutan mo na yun kasi matagal na yun." So, dapat mag-reflect tayo. Talaga nga ba na yung time ay kaya niyang i-heal yung wounds natin? Kasi kasama yun sa adage, 'di ba? Time heal all wounds, parang ganyan or heals all wounds. Parang ganyan yung sinasabi niya, 'di ba? Tama ba ako? Pero yun nga, yung oras ay hindi enough na element para maproseso yun. Importante na part ng time ay meron tayong process, 'di ba? Oo, hindi niya hinihil yun ng kusa dahil lumipas. Nandun dapat yung acceptance at mamaya maganda na mai-share natin ano nga ba yung, kinalaman din ng acceptance dito sa forgiveness. So, ang sinasabi natin ngayon dahil siya ay proseso, hindi tama na lagi lang natin siyang sasabihin na okay lang kahit hindi naman talaga totally okay. Kasi diyan tayo magaling magpanggap, 'di ba? Pero kanina sabi ko nagwo-work, 'di ba? Nagwo-work na nagsasantabi tayo ng mga issues at some point. Pero may point na kailangan pa rin natin siyang i-recognize kasi every now and then kapag lagi lang natin siyang sinasantabi, hindi pinag-uusapan, nagpapatong-patong siya. Minsan para tayong bulkan na sasabog at hirap na hirap tayo siyempre na kontrolin yung mararamdaman natin. So instead na maresolba, puwedeng lumala. So tandaan, maganda na hindi siya kinakalimutan. At, hindi ibig sabihin din na ano, na nakikipag-usap ka sa isang tao na nakasakit sa'yo or naka-harm sa'yo, eh, ibig sabihin nun okey na, 'di ba? So, mahalaga na kino-confront natin siya, iwasan natin yung maging, conflict avoidant. Kasi hindi siya nakakatulong sa atin para
mabigyan talaga ng solusyon. Mga panandali ang solusyon kasi yon, pero hindi ibig sabihin na gumagaling tayo or naghihilom tayo sa sitwasyon. So, part din siyempre ng pagpapatawad, magandang pag-usapan din natin yung tinatawag na boundaries, 'no? May iba nagpapatawad kasi akala nila kapag nagpatawad ka, magiging normal na ulit. Parang okay na agad in an instant, 'di ba? And maririnig natin 'yon sa mga sinasabi sa'tin kapag kunwari nagkuwento tayo nung nararamdaman natin, 'di ba, ng kuwento natin. Sasabihin sa'tin, "Patawarin mo na kasi para naman sa'yo din 'yan." 'Di ba? Parang kailangan lagi kang bigger person, oo. Pero ako na nagsasabi sa inyo, part nito yung okey lang na makaramdam ka ng kahit na anong emosyon. Kasama dito yung galit, lalong-lalo na 'yan. Hirap na hirap tayong maramdaman itong feeling na 'to kasi parang pinapakita sa atin na masama ang magalit. Pero importante yung naiintindihan mo kung saan nanggagaling yung galit at bakit ka nagagalit. Meron bang na-violate sa'yo? Meron ba siya talagang ginawa na hindi ka tanggap-tanggap? So, kaya ka nakakaramdam ng galit. So, hindi siya masama. Ang emosyon ay response, 'di ba, doon sa isang sitwasyon. So, kaya ka may pakiramdam. Hindi pa puwedeng sabihin na huwag kang magalit, tao ka, may nararamdaman ka. Puwede siyang maging masama lang kapag siyempre bukod dun sa emosyon na nararamdaman mo, nag-act ka ng hindi maganda. Halimbawa, gumawa ka ng masama. So, dun siya nata-translate na pupuwedeng masama. Kasi karaniwan kapag hindi natin makontrol yung emosyon natin, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin, nare-realize na nakaka-harm na din pala dun sa mga tao sa paligid natin. Yung worst dito, halimbawa, yung taong ayaw mo, mas naging masahol tayo sa kanya, 'di ba? Dahil sobrang tindi na pala nung nararamdaman nating galit. So, okay na ma-recognize yung ating emotions, valid lahat ng emotions, pero at some point, may mga behavior na kailangan nating wina-watch out. So, hindi masama na i-acknowledge natin yon. Okay? So, sana malinaw siya. And going back, tulad ng sinasabi ko kanina, yung boundaries mahalaga siya kasi ito yung espasyo, 'no? Espasyo na makakatulong sa atin na makapag-isip-isip tayo para mahiwalay natin kung ano sila at ano din tayo, 'di ba? Ano ibig sabihin nun? Ano ba yung mga nagawa nila? 'Di ba? Ano ba yung impact nung nagawa nila sa atin? And at the same time, ikaw magkakaroon ka ng pagpoproseso, ano ba yung nararamdaman ko dun sa sitwasyon na yun? Kasi ang hirap talaga magproseso kapag wala kang space. Hindi binibigay sa'yo yung space, 'di ba? Tapos ang dine-demand sa'yo patawarin mo na, pero di ka binibigyan ng space, puwede ba yun? 'Di ba kasi may mga thought tayo na dapat patawarin mo na kasi nag-sorry na sa'yo, eh. Hindi naman automatic yun, eh, 'di ba? Teka, nag-sorry ba siya, 'di ba? Meron na ba siyang accountability dun sa ginawa niya? Kasi kung walang gano'n, 'wag mo sa'king i-demand, 'di ba? 'Wag mo sa i-demand na maging okey din ako at saka tandaan, yun ay nararamdaman ng isang tao. Wala tayo dapat na karapatan na idikta sa kanya kung ano yung dapat niyang maramdaman knowing na tayo yung gumawa ng hindi maganda. 'Di ba? The audacity. So, yun yung mga magandang pag-usapan dun, eh. Hindi hindi yun dapat gano'n, na tayo yung nagdidikta dun sa isang tao kung ano na nafi-feel niya. Ako personally, siyempre hindi naman din ako perfect. At some point, sa part ng life ko, may mga nagagawa din ako na, hindi maganda 'no, at malinaw sa'kin yun. Kung sakali itong tao na 'to, in-unfriend niya ako or blinak niya ako at alam kong makakatulong yun sa kanya para magkaroon siya ng peace of mind, okey lang. 'Di ba? Kasi wala naman tayong karapatan para, alam mo 'yun, ipagsiksikan dun sa tao na 'yun na ito 'yun, 'di ba? Yun na yung naramdaman niya, eh. Yun yung nagawa mo dun, eh. And karapatan niya na mag-heal siya sa way niya. So, sana 'wag kayo umabot dun sa point na nag-unfriend na kayo, nag-block na kayo sa isa't isa, pero baka huli na 'to. Baka may mag-comment na, huli na po 'tong episode na 'to, wala na, tapos na, eh," 'di ba? Pero sana, 'di ba, at least nakakatulong siya para maproseso kung ano nangyari sa'yo, 'no? So, yun, eh, para maiwasan natin yung gano'ng klase ng point, 'di baka maganda na bigyan natin ng space. Yun nga yung boundaries, eh. Pero naintindihan ko din bakit may mga tao na parang ang hirap-hirap ibigay yung espasyo na yun sa isang tao na gawan mo ng mali. Bakit? Nakakatakot kasi baka mawala na siya. Oh, 'di ba? Ganyan yung mga nararamdaman natin, eh. Nakakatakot baka kapag binigyan ko siya ng space, maghanap na siya ng iba kung romantic relationship 'yan, 'di ba? Or baka kapag binigyan ko siya ng space, masanay na siya at okay na lang sa kanya tapos wala wala na ako, gano'n. So, nandun yung takot talaga natin kung minsan kung bakit tayo nagho-hold na
alam mo yun, ayaw natin ibigay yung espasyo dun sa tao na yun kasi nagke-care din tayo sa kanya. Pero kasi, maganda din na i-reflect natin kung nagke-care tayo dun sa isang tao na yun, bakit natin siya nagawang saktan? 'Di ba? Oh my God, hindi ko hinawakan yung kamay mo. Pero 'di ba? Pero 'di ba, magandang reflection yun, pero okey. Kasi hindi ka perfect, 'di ba? Okey din naman yun. At least ma-realize mo paano mo nagawa yun. Yung may mga mararamdaman tayong guilt feelings, et cetera. Guys, may nararamdaman na ba kayo ngayon? Ito na yun, panahon para mag-reflect, 'di ba? So yung gano'ng point 'no, maganda na nag-iisip tayo paano natin 'to nagawa sa isang tao, 'di ba? Bakit 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 ko 'to nagawa sa kanya, nagsisisi ka. Okey na nagsisisi ka. Ibig sabihin at least, 'di ba, meron ka pang gano'ng klaseng pakiramdam. Pero kapag nag-a-ask yung isang tao ng space, bigyan natin siya. And kung ikaw naman yung taong nasaktan, huwag kang matakot na mag-ask ng space. Baka yun nga din yung makatulong sa'yo. Tulad nga ng sabi ko kanina, mahalaga yung espasyo. Ayun, kailangan natin i-keep in mind yan. Ibigay natin kung kinakailangan, puwede na tayo mag-ask, huwag tayong mahiya. Sabi ko nga kanina mahalaga kung minsan na ma-consider natin, nafi-feel natin na, oo, nakakatakot. Pero 'di ba mas nakakatakot na hindi natin maproseso yung nararamdaman natin at hindi tayo magkaroon ng clarity. Win-win situation din naman yun at the end of the day kasi 'di ba maiintindihan mo kung ano ibig sabihin talaga nun. Oo, nakakatakot pero part siya ng process. Makakatulong siya sa atin, 'no? At, siyempre usually tinatanong din yung mga questions na, bakit ba ang bigat-bigat na magpatawad, 'no? Maraming mga dahilan kung bakit ang hirap magpatawad. Isa na dito, yung siyempre kung lumaki tayo sa bahay or sa household na yung basehan natin ng kapayapaan ay kawalan halimbawa nung, kalayaan na magsabi nung nararamdaman, 'di ba? Yung parang bawal lang sumigaw, bawal lang magsabi nung nafi-feel mo, bawal halimbawa na bawal yung mga bagay na yun. Tapos yung ibig sabihin ng kapayapaan dun sa bahay ninyo, eh, wag ka na lang magsalita o kaya naman sumuko ka na lang, pagbigyan mo na lang kasi mas matanda sa'yo yan, kapatid mo yan, parents mo yan. So kapag nasanay tayo na gano'n, siyempre may times na naapektuhan din tayo sa adult life natin. Pupuwedeng yung gano'ng klase ng dynamics na dadala natin sa pagbuo din natin ng relationships natin in terms of friendships, romantic relationship. Kapag kunwari nagkakaroon ng mga gano'ng klase ng problema, dahil yun yung nakasanayan mo, tendency pupuwedeng hindi ka na lang nagsasalita, instead na i-work out halimbawa yung mga situation. So gano'n 'no. Kaya importante sa mga nakikinig ngayon lalo na yung mga parents, okey na minsan sumasagot yung mga bata. Oo, siyempre depende yan sa kung anong level ng sagutan. Siyempre kapag alam naman natin na nakakabastos o kaya okey naman na pagsabihan sila. Pero siyempre, nandun dapat yung pagbabalanse na hindi natin sila hinahayaan na, lagi lang tahimik. Kaya bigyan natin sila ng opportunity na magsabi nung nararamdaman nila, ano yung naiisip nila dun sa mga nangyari, 'di ba? Halimbawa, nag-away sila ng kapatid niya o kaya may pagtatalo kayo, so hayaan natin na mag-usap. Kasi mahirap kapag hindi natin na-exercise 'yun. Mahirap kapag kunwari kailangan na nila na i-apply 'yun sa mga sitwasyon tulad ng friendships nila, romantic relationships nila, and eventually kapag magkakapamilya na sila, 'di ba? So, i-practice na natin ngayon pa lang na i-communicate yung mga kailangan nating i-communicate. Kasama na din dito bukod sa kinalakihan sa bahay siyempre, yung mabigat magpatawad kapag yung isang tao hindi siya nagsisisi, 'di ba? Nag-sorry ba? So, diyan pumapasok ngayon yung core value natin siyempre na justice. Pinapahalagahan natin yun, eh. Yung hustisya, mabigat kapag pinapatawad natin or parang nandun yung point na yung isang tao hindi siya marunong mag-sorry. Hindi siya talaga nag-sorry. Bakit? Kasi parang pinapakita nung tao na yun na bukod sa hindi na siya accountable dun sa action niya, nandun din yung hindi niya pinahalagahan yung ginawa mo or siguro yung nararamdaman mo. Kasi okay lang sa kanyang hindi mag-sorry, eh, 'di ba? So, nandun yung parang justice, eh, na parang walang justice kasi hindi siya nag-sorry. So, ang bigat-bigat tuloy na patawarin siya. O tapos nandun din yung hindi niya ina-acknowledge yung ginawa niya. Kaya ang bigat, 'di ba? Papaano ko 'to papatawarin ngayon, eh, ganito yung nararamdaman ko. So, kaya ang hirap-hirap sa'tin ngayon maproseso. Kasama din dito siyempre kung bakit ang bigat-bigat, yung may mga times naman na ganito yung sitwasyon, napatawad mo na, nasabi mo na sa kanya na okey lang. Pero bakit parang ang bigat-bigat pa rin, pupuwede 'yun, 'di ba?
Well, part din siya ng proseso siyempre, hindi naman automatic na nagsabi ka na okey lang, nasa process na ako 'di ba, na magiging masaya ka na ulit, babalik na ulit sa dati. Siyempre, may kasama yun na work. Kailangan din ng time para maging okey ka, 'di ba? So, imagine mo na lang kung ano man yung nangyaring hindi maganda, meron dun involved kasi na pupuwedeng na-break yung trust. Siyempre kung na-break yun, kailangan din ng enough time para ma-repair siya. So, kailangan halimbawa ng mga proof ulit para siyempre masabi natin na talagang nagiging accountable siya, nagiging okey siya, nagbabago siya or kahit tayo, 'di ba, nagbabago tayo sa mga ginagawa natin, talagang sinasabi natin na yung sinabi nating sorry, talagang sorry tayo, sincere tayo dun kasi ito yung mga changes na ginagawa natin sa sarili natin para ma-repair yung anumang connection na meron dun. So, normal yon na nag-sorry tayo or nagpatawad ka at hindi ka automatic na okay. Kasi, tulad nga ng sabi ni ano, ni Worthington, meron ding pagkakaiba yung tinatawag na decisional forgiveness tsaka yung emotional forgiveness. Puwedeng nagdesisyon tayo na ngayong araw na okay tayo, pero siyempre ramdam pa rin nung nervous system natin, ramdam pa rin ng katawan natin na masakit pa rin, na mahapdi pa din yung yung nangyari na yon 'di ba? So, yung kumbaga emotional aspect, nagka-catch up pa lang siya. Pero yung desisyon, puwedeng nauna na siya, na okey nage-gets mo siya, nandun na yung awareness na napatawad na kita. Kasi gets ko na, yung bawat angle tsaka kung bakit natin nagawa yun sa isa't isa. So, yung emotion hindi kaagad yan nakakapag-catch up. So, kailangan ulit na maparamdam natin yung psychological safety sa isa't isa. So, papaano magagawa yun? Yung little by little, 'no, na meron tayong pinapakitang changes. Kumbaga yung ating behavior, 'di ba, meron tayong efforts na nire-repair talaga natin siya. So, ibig sabihin nun, may mga araw na okay ka, may mga araw na may mga waves na parang nandito na naman yung sakit, iiyak na naman ako, parang back to zero na naman, normal siya. Kasi bahagi din siya nung parang tinatawag din natin na grief, 'no? So, kasama din siyempre sa forgiveness yung mga issue tulad din ng siyempre hindi lang naman siya nangyari do'n sa, yung mga tao sa paligid natin, 'di ba, na humihingi ng sorry sa atin. May point na tayo din halimbawa meron tayong mga pagkukulang, tapos may mga nagagawa tayong hindi maganda. So, dito naman papasok yung mabigat yung pakiramdam, hirap tayong patawarin yung sarili natin. Well, maraming mga factors, siyempre kung bakit mahirap patawarin yung sarili. Pero ang isa sa napansin ko, tayo ang pinakamatinding judge o basher sa sarili natin kapag nagkakamali tayo. Minsan, nangyayari yan dahil nakasanayan nating isipin na hindi tayo enough, lagi tayo yung mali, o laging pinapamukha sa atin na tayo yung ano, mali talaga, na wala tayong nagawang tama. So, siyempre kung lagi tayo exposed sa gano'n, 'di ba, na tayo yung mali, wala tayong nagawang tama, kung gano'n yung amount of time na lagi tayo exposed, so siyempre kapag may mga nagagawa tayo kahit mga maliliit na bagay, kahit nga hindi tayo yung may kasalanan, pakiramdam natin tayo yung dapat na mag-sorry. So, kaya parang minsan ang hirap sa atin na tanggapin na may nagagawa tayo or ang hirap patawarin ng sarili. Puwede din 'yun. Pero tulad ng sabi ko kanina, journey kasi yung pagpapatawad. So, pati yung siyempre self-forgiveness na 'to, hindi din siya dapat na minamadali. Maganda talaga na meron tayong enough na space para ma-process natin yung sarili natin. Hindi ba masyadong nagiging harsh lang ako sa sarili ko? Hindi ba nasasabi ko 'to sa sarili ko kasi ito yung nakasanayan kong sabihin sa akin na parang wala akong nagawang tama? At this point baka yung sitwasyon na 'to nag-a-apply ba siya? Kasi baka ang tindi lang ng mga criticism ko sa sarili ko. Baka naman may mga efforts talaga ako na ginawa, baka hindi naman talaga 'to issue lang sa akin. Baka issue talaga 'to nung tao na yun tsaka sa sarili ko, pero mostly baka sa kanya. So, maganda na parang pinag-iisipan natin kasi napakadali kong minsan nasisihin yung sarili kapag hindi natin kayang i-express yung bigat ng nararamdaman natin sa isang tao. Gano'n yun, eh. Puwede rin yun. So, importante na meron tayong time to take a pause and to reflect, 'no? Importante na hindi tayo masyado nagiging gano'n katindi alam mo 'yun, hindi gano'n katindi yung bashing natin na ginagawa sa sarili 'no. Importante na meron tayong self-kindness pa din. Ibigay natin yung gano'ng klaseng grace sa pagpoproseso 'no, ng ating pagpapatawad sa sarili at saka sa mga taong mahalaga sa atin.
Siyempre, tulad nga ng, sabi ko, mahalaga after nating maintindihan kung ano yung mga factors kung bakit mabigat magpatawad at, bakit may mga sitwasyon ah na may mga gano'ng nangyayari 'no, tulad ng mga na-mention ko kanina, maganda din na pag-usapan natin papaano natin mapapagaan, 'di ba? Kasi na-mention ko 'yun kanina, eh, 'di ba? Paano ba natin makikita yung pagpapatawad na, makatulong siya para gumaan yung pakiramdam natin at hindi siya maramdaman na obligasyon siya. Kasi 'yun yung mahirap do'n, 'di ba? Kapag obligasyon siya, mabigat siya. So, puwede natin tingnan yung forgiveness bilang bahagi ng acceptance 'no, as part of acceptance. Yung pagpapatawad at least na sa aking ano, sa aking, pagkakaunawa at pagpoproseso na din 'no, at pagbabasa na rin ng mga pinag-aralan, ito ay resulta ng prosesong ginagawa natin sa mga nangyari kapag meron na 'tong, siyempre acceptance. So yung forgiveness, outcome siya, bahagi siya nung acceptance na yun. So hindi dapat siya yung parang hinahabol mo na gagawin mo, sasabihin mo para kamo maging okey ka, hindi gano'n. So, resulta siya nung lahat ng efforts mo para maintindihan yung sarili mula dun sa nangyari. Maintindihan yung ginawa nung tao na yun sa'yo, 'di ba? So, yung forgiveness outcome siya. So, meaning dapat dun yun sa medyo dulo. 'Wag natin minamadali 'no, gusto kasi natin instant. So, dapat meron ditong pagtanggap sa nangyari at siyempre handa rin tayo kapag tinanggap na natin yun, inangkin na natin yung nararamdaman natin, inangkin natin na ito yung problema, ganito yung nangyari, part na siya ng sarili din natin, meron na tayong kakayanan na eventually kaya natin siyang bitawan, okey? So, kailangan muna i-own mo siya hanggang sa kaya mo na siyang ma-let go. So, yung proseso dapat sana gano'n ano, yung nangyayari. Alam ko naman may kanya-kanya tayong paraan, pero sana makatulong yung gano'ng klaseng lens 'no. May pagtanggap na na yung mga nangyaring ito ay, siyempre meron din siyang dulot sa atin. So, pero siyempre tulad nga ng sabi natin hindi siya shino-shortcut. Kaya yung mga iniisip nating anong lessons, ano yung mapupulot ko, minsan hindi siya agad-agad na papasok sa mind natin, eh. So, minsan ang dine-demand sa'tin nung sitwasyon ay i-feel mo muna siya at i-own mo siya, 'di ba? So, tulad ng sabi ko kanina, ang pagpapatawad para din siyang grief, oo. Meron din siyang stage, proseso din siya. Bago ka makaabot dun sa pagtanggap, meron muna tayo siyempreng dadaanan. Tulad ng halimbawa, denial, may part din diyan, depression, hindi yung clinical depression, but yung depression na nandun sa level na sobrang extreme sadness, o nandun yung sa parang sa grief, 'di ba? Kasama din dito yung anger, kasama din diyan siyempre yung bargaining, what if siguro kung ganito yung ginawa ko, baka hindi nangyari 'to, yung mga ganyang bargaining level 'no. At siyempre sa huli yung acceptance. Iba-iba din yung itsura niyan, hindi siya necessarily na dapat magsa-start ka muna sa denial or sa anger or sa iba-iba tayo ng pinagmumulan, minsan pa nga nagmi-mix itong mga ganitong klaseng, stages, eh. Kasi iba-iba tayo ng karanasan, iba-iba din tayo ng length kung kailan tayo magiging okey. Kaya sana nakikita natin na alam mo 'yun, iba-iba tayo ng pagpoproseso. Huwag tayong mainip. The more na minsan na naiinip tayo, minsan parang mas tumatagal din siya. Kailangan hayaan natin yung sarili nating maging tao, 'no? And siyempre sa pagpapatawad kasama din dito yung mahalagang pagbibigay ng kaligtasan natin. Halimbawa, alam mo naman na at ready ka naman ng patawarin yung isang tao, pero pakiramdam mo hindi ka na safe kung sakali na babalik ka sa kanya, okay lang din yun. Puwede kang magpatawad and at the same time hindi ka na babalik ulit dun. Kasi kasama din diyan pupuwedeng may mga nagbago na sa'yo, 'di ba? At yung pagbabago na yun kasama dapat yun dun sa pagtanggap mo na ito na yung reality na yun, after nung incident na yun. And again, hindi kailangan minamadali. Kasama din siyempre na, magandang i-consider natin sa pagpapatawad ay yung aral na nadudulot niya sa'tin. Nasabi ko kanina na medyo dulo-dulo siya ng konti, eh, 'no? Hindi siya yung parang automatic na ipa-process mo, "Ano bang aral nito sa'kin? Ano bang dulot sa'kin nito?" Before mangyari kasi yun kailangan yung emotional processing din muna. Pero puwede mo magamit yun 'no, kapag medyo nafi-feel mong kaya mo na siyang maproseso sa pagdating nung, alam mo yun, aral. Oo. So, yung aral na 'to manggagaling sa'yo, hindi manggagaling sa ibang tao. Kasi kapag halimbawa hindi ka reading tanggapin yung lesson na yun,
magiging offensive ito dun sa taong magsasabi sa'yo, dapat tanggapin mo na lang yan as a lesson. Nakakagalit yun eh, di ba? Kakasabi mo lang nung nangyari, bagong-bago pa lang, fresh na fresh, binigyan ka ng advice agad. So, ibig sabihin, hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready i-process siya sa ganung level. Kailangan muna na maproseso mo siya sa level ng emotional aspect, no? So, yung aral na yun, manggagaling yun sa'yo. Ikaw yung mag-iisip, ano yung insight na yun? Kapag ready ka na. So, pag titignan mo siya sa level ng, ano yung aral na nadulot sa akin ito? So, mararamdaman mo yun kapag okay ka na. So, yung ganitong klaseng reframing, makakatulong siya para mabigyan ka ng panibagong perspective dun sa nangyari. So, pwede nating tingnan yung sakit, hindi bilang sakit or sugat, no? Pwede natin tignan yung mismong sakit na to bilang halimbawa na proof. Proof na meron kang care, proof na nagmahal ka, halimbawa, proof na ganito yung level pala na kaya mong ibigay para doon, kaya ka nasaktan, 'di ba? So pwede natin siyang tingnan, i-reframe sa kaya ito ganto kalalim sa'yo kasi ito din yung halos na amount na nagki-care ka. Siyempre hindi may mga context tayo diyan. Kasi siyempre halimbawa when it comes to abuse, hindi naman maganda sabihin mo na, kaya ganito kasakit itong nararamdaman ko kasi mahal na mahal ko siya. Hindi naman gano'n 'no. So hindi 'to sa level ng abuse Nililinaw ko lang kasi minsan ang dali-dali na parang i-misinterpret yung ating mga sinasabi 'no. So yung sinasabi ko dito yung level na yung pain natin pwede natin siyang tingnan sa gano'n. Pero kapag context ng abuse, siyempre hindi natin puwedeng ma-justify yun ng gano'n, oo. Kailangan safety yung kino-consider natin, umalis tayo kapag hindi na talaga totally safe, oo. Pero yun, going back, marka yun, yung pain minsan mark siya or indicator siya na, parang pinagdaanan natin yun. Ito yung mga nangyari, ito yung problema, ito yung hindi nag-workout. So, makakatulong siya para ma-identify natin ano yung gagawin natin sa future. 'Di ba? Para hindi na siya maulit. Kasi umuulit-ulit yan, yung past na yan, kapag hindi natin natututunan kung ano yung hindi nag-work. Ayun. So, dapat bit-bit natin siya. Going back, sabi natin, wag sana tayo maging conflict avoidant. To the point na yung problema, hindi natin siya tinitignan sa level na ano yung dapat nating makita, ano yung dapat matutunan, ano yung naramdaman mo, ano yung nangyari. Kasi kapag sinoppress mo lang siya basta, hindi mo proseso, di mo namamalayan umuulit siya kasi wala pala tayong natutunan dun, wala palang insight. 'Di ba? So worse, lumala pa pala sa future. So make sure na ginagamit natin yung mga bagay na 'to as an insight para magkaroon tayo ng guide sa future. At syempre, mas gumaan ulit at mas gumanda na yung relationship natin. Syempre, mag-welcome na tayo ng mga panibagong tao na maiintindihan tayo. Hindi na same. Hindi na dapat same pattern yung ginagawa natin. Ang hirap na gusto natin magkaroon ng solution pero same pa rin yung approach na ginagawa natin. Dapat may mga pagbabago doon para different na rin yung makita natin na results, 'di ba? At syempre, yung panghuli, tingnan natin yung pagpapatawad bilang bahagi ng self-respect. O respeto sa sarili, di ba? Sabi nung ating Stoic na philosopher na si Marcus Aurelius, meron siyang na-mention na the best revenge is to be unlike him who performed the injury. O di ba? Sinasabi natin dito na hindi tayo magiging tulad nung taong gumawa sa atin ng hindi maganda. Hindi dapat tayo magbi-bleed dun sa mga taong, alam mo yun, nagki-care sa atin. Di ba katulad nung kung paano ka niya sinaktan? Paano nagawa halimbawa yun sa'yo? Kahit na nagki-care ka. So, dapat hindi tayo maging tulad nung taong nanakit sa atin. Yun yung best revenge. Bakit? Ibig sabihin nun, naging better person ka. Natuto ka. Hindi ka na babalik doon, hindi ka na ulit madadapa. Kaya mo nang bumangon. 'Di ba? So, sa pagpapatawad, dito ginagawa natin, binabawi natin yung kapangyarihang meron tayo. Siyempre sa una, kapag hindi tayo totally okay, pakiramdam natin sobrang helpless natin, 'di ba? Pero maibabalik ulit natin yung lakas natin. It takes a while, pero magagawa natin 'yon. At dito sa pagbabalik ng kapangyarihan na 'to, ino-own mo na siya, hindi mo sinasabing okay ang ginawa nila, pero ang sinasabi mo at this point, mas mahalaga na ang sarili. At para sa akin, yun ang tunay na pagpapatawad. Dahil nakalaya ka na sa anumang emosyon at galit na dulot ng sakit na yun. Ayan. So, sana nag-resonate kayo dito sa ating episode. Makatulong siya para makapag-reflect tayo pagdating dun sa pagpapatawad. Kung handa ka na ba talaga
o hindi ka pa handa? Ano ba yung mga dapat mong gawin? So, sana nagkaroon ka ng way para makahinga, 'di ba? Para makapag-isip-isip. So, kung yung episode na 'to ay nakatulong sa'yo, nag-resonate sa'yo, tandaan mo siyempre na hindi ka mag-isa dito sa mga pinagdadaanan mo. May mga nakikinig din dito na halos katulad mo at naka-relate kaya sana 'no, 'wag mong kalimutan na mag-comment din sa ating episode na 'to 'no. Share it also with someone who might need it too. Until our next breakdown! This is Crossroads Media.